didn't think he would end up having a wife because he is a playboy. I love her. Glad to know that guy like you can fall in love. Hindi na kumibo pa si Miguel. So why are you here? Itinuro siya ng kapatid. I need you to check her. Buntis ka ba? Nag-iwas siya ng tingin. I am not sure. Why don't we find out? Naglakad ito patungo sa opisina nito. Imunastra nito ang visitor's chair sa kanila ni Miguel. Pagkatapos ay umupo ito sa sariling swivel chair. Is this your first check-up? Tumango siya. I see. Kaya siguro hindi ka sigurado kung buntis ka o hindi. Anyway, first sign ng pagbubuntis ay ang missed period. I did miss my period. How about Nuisia? Nakaranas ka na ba ng pagsusuka sa umaga o di kaya may mga pagkain na ayaw mong maamoy? Tumango siya. You were probably 1 month pregnant. Tumayo ito. I need to check if the baby is healthy. Dinala siya nito sa isang stretcher at pinahiga. Nirolyo nito ang dulo ng kanyang suot na damit, dahilan para malantad ang kanyang tiyan. Are you ready? Napalunok siya. Yes. Hindi na kumibo pa si Harleen nang makita niya sa labas ng gate si Norman na nagpapabalik-balik sa paglalakad. Animoy hindi mapakali. Huminto ito nang makita siya. Napabuntong hininga siya at sumakay na lang sa kanyang sasakyan. Ang kasambahay nila ang siyang nagbukas ng gate upang makalabas ang kanyang sasakyan. Huminto siya sa tapat ni Norman. Saka binuksan ang pinto. Geren, aligaga itong pumasok. Hindi pa man ito na isasarang pinto ay pinaharurot na niya ang sasakyan. Dahilan para mawalan ito ng balanse at kaagad kumapit upang huwag mahulog. Mabilis nitong isinara ang pinto saka hinanap ang seatbelt. Good morning. Bati nito sa kanya ngunit hindi niya ito kinibo. Nakatingin lang siya sa daan. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa rin siya kumibo. May dala akong burger. Inilabas nito iyon sa bulsa ng jacket. Maaga kasi akong tinawagan ng kuya mo kaya hindi ako kaagad nakapaghanda ng agahan ko. Kaya ito, bumili na ako. Naalala kita, balita ko kasi hindi ka nag-aagahan. Throw it away. Ha? I don't like the smell. But, magkano ba yan? Babayaran ko na lang para hindi naman masayang. Tapos itapon mo. Inis siyang bumaling kay Norman. Mahirap pa intindihin. Nalulumong binuksan ni Norman ang bintana ng sasakyan, saka itinapon ng burger. Hindi naman niya sinasadyang magsungit rito. Hindi lang talaga maganda ang mood niya sa tuwing nakakaamoy siya ng hindi magandang amoy sa kanya. Kahit pa natakam siya sa burger ay ang amoy ang nagpalayo sa kanya roon. Marahil ay dala na rin siguro ng pagbubuntis niya. Pinilit kasi siya ng kuya niya na magpa-check up sa isang OB-GYN at doon ay napag-alaman niyang 1 buwan na siyang buntis. Saan tayo pupunta? Tondo. Saan sa Tondo? Medyo malawak ang Tondo, Maynila. Kaya hindi ako... You were just gonna accompany me. Hindi kita magiging tour guide. I know where I am going. Oh, sorry. Napapahiyang tumungo ang binata. Hindi man siya nakatingin rito ay nakikita naman niya ang reaksyon nito mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ano palang gagawin natin roon? Batid niyang nag-aalangan itong kausapin siya dahil natatakot itong mabara niya. Ramdam niya iyon. Ngunit dahil sa gusto siya nitong makausap, ay pinipilit lang nito ang sarili. Napabuntong hininga siya. Nagbilang siya muna ng 1 hanggang 5 upang pakalmahin ang sarili. How's your mom? Ha? I am talking now. Bumaling siya sa binata. Like you, ayoko rin naman magkaroon ng tensyon sa pagitan natin. After this, we are gonna part ways. So let's make the most out of it. Nabasa niyang magkahalong saya at lungkot sa binata. So how's your mom? She's fine. I see. That's a relief. Anya. Ikaw, kamusta ka? I am fine. Tipid niyang sagot. Still surviving. Ano palang sadya mo sa Tondo? I'm going to see my biological mother. Natigilan ito. Dahil nakatingin siya sa daan na hindi niya alam kung anong klaseng ekspresyon ang ipinakita ng binata. Sandali itong natahimik at ramdam niya ang tingin nito sa kanya. Marahil ay naaawa ito sa kanya. After this, aalis na ako ng bansa. Sambit niya. What? Living here is a torture for me. Don't be like this, Harleen.
Kung gusto mo, lalayo ako. Hindi ako magpapakita sa'yo. Susundin ko lahat ng gusto mo. Huwag lang yan. You know it's impossible for me to reach you. Inihinto niyang sasakyan sa gilid ng daan. That's the point, Norman. Giit niya. I don't want to see you anymore. I want to be far away from you as possible. Are you serious? I am. Sagot niya. You told me that you needed time and space. Everyone does. Pero ito ba ang time at space na gusto mo? It feels like it's gonna be forever. It will. Bumaling siya sa binata. If I am being perfectly honest, I don't want to see you for the rest of my life. Saad niya, dahilan para makita niyang sakit sa mga mata nito. Hindi lang itong nasasaktan, maging siya. Pero hindi niya kaya na makita ang binata lalo na't malalim pang sugat na ibinigay nito sa kanya. Higit sa lahat, mas nananaig ang galit sa puso niya. You just put salt into my wounds, Norman. Alam ko naman na nagkasala ako sa'yo. Hindi mo man nakikita pero pinagdudusahan ko yun. Kung alam ko lang, sana noon pa lang sinabi ko na. Pero, natakot kang mawala ako. Ngayon alam mo na ang pakiramdam na yun, Norman. Hindi lang ako ang nawala sa'yo. Pati na rin ang tiwala ko. Now if we are done with this conversation, shall we go to our destination? Hindi na kumibo pang binata pero alam niyang hindi ito hihinto sa pagsuyo sa kanya. Napabuntong hininga siya at muling ibinalikan sa sasakyan sa daan. Muntik nang masuka si Harleen nang makababa sila sa sasakyan. Sa isang parking lot ng mall niya ipinarada ang sasakyan. Nalanghap niyang hindi maipaliwanag na hangin. Kaya naman halos umikot ang kanyang sikmura. Kukunin sana niyang panyo sa kanyang bag nang inabot ni Norman ang itim nitong panyo. Here. Tinanggap niya iyon. Thanks. May address ka ba ng lugar? Yeah, but Dad said I could just ask people her name. She is quite famous here. Aniya, sinabi ng ama niya na isang prostitute ang kanyang tunay na ina. Dating kaibigan ng kanyang ina ang tunay na niyang ina. Squatter sa mga bahay dito sa Tondo. Medyo magulo kaya kailangan nating mag-ingat. Ang mga mata nito'y humagod sa buo niyang kasuotan, dahilan para maramdaman niyang pag-iinit ng kanyang pisngi. What are you looking at? Buti na lang at hindi ka nagsuot ng magara. Kumunot ang kanyang kilay. Bakit? Bumaling siya sa kanyang suot. Tanging ordinaryong t-shirt lang at pantalon ang kanyang suot. Anong mali sa suot ko? Well, sa lugar na ganito hindi maiiwasang makaharap tayo ng masasama ang loob. We have to be careful. I see. Sambit niya. Lumabas sila sa parking lot ng mall na yon at nagtanong sa mga taong nakakasalubong. Tulad nga ng sinabi ni Norman ay magulo nga roon. Maraming mga tao na nagsasalubong, may mga nagtitinda sa kalye na may mga hawak pang sanggol at mga sasakyan na nag-iingay dahil sa magulong traffic. Nakaramdam rin siya ng hilo nang tumama sa kanyang hindi pangkaraniwang init at amoy ng lugar. Alam niyang mainit sa Pilipinas pero hindi ganon kainit. Hindi nagtagal nang may magturo ng lugar ng kanilang hinahanap. Sakto rin nakilala nitong hinahanap nila. Kaya naman sinamahan na rin sila nito. Sa isang maliit na beer house sila nito dinala. Umaga pa lang pero amoy na niya ang alak sa bungad pa lang ng pinto. Otomatiko siyang napayakap kay Norman at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Hindi niya kinaya ang amoy na nanggagaling roon. Maging ang musika ng bidyoke ay nagpairita sa kanyang pandinig. Umalalay naman sa kanya si Norman na kaagad siyang kinulong sa bisig. Are you alright? Yes, I just don't like the smell. Kailan ka pa naging sensitive sa amoy ng alak? Since I am pregnant, duh. Just tell him to call her out. Ibinigay ni Harleen kay Norman ang hawak na papel. That's the name. Manong, pwede ho bang patawag na lang si Tonya Almora? Sige ho. Salamat ho. Ilang saglit ay lumabas ito. Hanap niyo raw ako? Mabilis na kumabog ang puso niya nang marinig ang boses ng babae. Dahan-dahan siyang bumaling rito. Ang babae ay may makapal na make-up at kulot ang nakulayan ng blonde nitong buhok. May mga alahas na suot na hindi niya alam kung tunay ba o peke. Kahit pa nasa edad na ito'y hindi pa nawawala ang ganda nito. Ngunit hindi niya makita ang pagkakahalin tulad nilang dalawa. Kahit saan sa parte ng mukha nito'y hindi niya makita ang mukha rito.
Lutang rin ang katawan nito sa kasuotan na tanging ang maseselan lang na parte ang nakatago. Anong sadya nyo? Tanong nito sa kahumithit sa hawak na sigarilyo. Pwede ba tayong mag-usap? Humarap siya. Tinakpan niya ang kanyang ilong nang dumaan sa kanyang usok ng sigarilyo nito. Sino ka naman? Harleen Alcantara. Hindi alam ni Harleen kung papaano sisimulan ang usapan. Kuyom niya ang kamao habang nakatingin sa babaeng hindi man lang alintana ang presensya niya. Dinala nila ang babae sa isang restaurant kung saan malayo sa maingay nitong lugar. Nagpasalamat naman siya at pumayag ito. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong klase ng lugar. Ani ng babae habang nililibot ang tingin sa loob ng restaurant. Hindi gaanong matao roon pero ang ilan sa mga naroon ay nakatingin sa gawin nila. Sa babaeng halos lumabas na ang kaluluwa. Hindi siya makapaniwala na itong babaeng nagluwal sa kanya. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat ba niya na inampon siya ng mama niya o hindi. Ngunit sa mga oras na yon, lumukob ang galit niya sa puso. Ano palang pag-uusapan natin? Baling nito sa kanya, bigla ay tumayo si Norman. Mabuti pa't mag-usap muna kayo. Nito. Bigla ay kinabahan siya kaya naman bago ito tumalikod ay hinawakan niya ang kamay nito. Don't leave me here. I should stay out of your business, Harleen. After all, I have nothing to do with it. Hindi iyon sampal sa kanyang muka, kundi isang respeto nito sa kanyang desisyon. Kinuha nito ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito at binaba iyon. I'll wait you outside. Wala na siyang nagawa pa. Napalunok siya habang sinusundan ng tingin si Norman. Bigla ay nawala ang tapang na meron siya. May waiter na lumapit sa kanila at nagbigay ng menu. Binuklat nito ang hawak na papel at ballpen at handa nang isulat ang kanilang o-orderin. O-order ba tayo? Tanong ng babae na binuklat ang menu. Ang daming mamahaling pagkain. Just water. Ha? Hindi naman tayo magtatagal dito. Actually, wala akong planong makipag-usap sa'yo ng matagal. Nag-angat siya ng tingin sa waiter. Mamaya na ako mag-order. Pag-alis niya. Sige ho, ma'am. Umalis na ito. Oh, sandali itong natahimik bago naglahad ng palad sa kanya. Di bayaran mo na lang ang oras ko na sinayang mo. Pagkatapos nating mag-usap. Walang problema. Umayos ito ng upo. Ang kamay ay pinagkrus sa dibdib. Ano bang sadya mo sa akin? Kilala mo ba si Roselia Alcantara? Ang ngiti nito ay biglang nawala at ang mapagmalaki nitong emosyon ay unti-unting nanamlay. Silence means yes. Sino ka? Anak niya. Mahina itong napabugan ng hininga. Dahil sa makapal nitong makeup ay hindi niya alam kung namutla ba ito. Ngunit ang nababahalang emosyon nitong nagpaalam na yon sa kanya. Nalaman kong ampon lang niya ako. Saad niya. Ang totoo, wala naman akong planong kilalanin ka ng gusto. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako ibinigay. Hindi pa ba yung klaro sa'yo? Mukhang ibinigay na naman nila sa'yo ang lahat. Maayos naman ang buhay mo. I guess, but I want my answer. Karapatan ko naman sigurong malaman kung ano ang dahilan, hindi ba? Nawala ang emosyon sa mga mata nito. Hindi ka na dapat pa nag-abala. Sinasayang mo lang ang pareho nating oras. Makontento ka na kung anong meron sa'yo ngayon. Pasalamat ka at merong mga tao na kayang ibigay ang mga bagay na meron ka. Sarkastiko at mahina siyang natawa. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng babae. Sa tingin mo ba, yun ang mahalaga sa mundo? Material na bagay? Don't worry, I won't trade it for you. All I want is answer, so I can move on with my life. Bumuntong hininga ang babae. Hinugot nito sa ilalim ng suot ang isang stick ng sigarilyo at lighter, saka iyon sinindihan. What are you doing? Inis niyang tanong, bahagya siyang umatras. Pinanood niyang babae na humithit ng sigarilyo, saka nagbuga ng usok. Habang pinagmamasdan niya ito'y hindi niya maiwasang makita ang sarili. Ganon na ganoon siya. Para mawala ang nervyos ko? Anito. Isa lamang akong hostess. Pinagsisilbihan ng mga taong hayok sa laman. Sa edad na 14, hindi ko na mabilang kung ilang lalaki nang tumikim sa akin. Alam mo, hindi naman kasi ako lumaki sa mayaman o may perang pamilya. Squatter ang kinalakihan ko.
Nabuhay kami sa mundo na isang kahig, isang tuka. Maswerte ka kung makakain ka pa ng isang beses sa isang araw. Napabuntong hininga ito. Snatcher ang tatay ko. Pangpito ko sa 10 magkakapatid. Aaminin ko na hindi maganda ang kinagisnan kong pamilya pero wala kaming magawa kundi ang tanggapin na lang ang kapalaran namin. Mahirap kami. Nang mamulat ako sa edad ko na 14, pinasok kong isang mundo na ang tanging alam ko lang ay pagkakakitaan ko ng pera. Sino ba naman ako para mamili ng trabaho? Para mabuhay, kailangan mong iisang tabi mga bagay na magdadala sa emosyon mo. Hanggang sa nakasanayan ko na. Bawat pasok sa loob ng kwarto, lumalabas akong may laman ng bulsa. Nakakakain ng pamilya ko sa araw-araw. Minsan ay sumusobra pa. 24 ako nang makilala kong tatay mo. Isa siyang Italian na customer ng bar na pinagtatrabahuhan ko. Mayaman. Swerte ko nga dahil akong natipuhan niya. Pumasok dun sa isip ko yung paghangad ng marangyang buhay. Ano kayang pakiramdam nun? Baka sa mga mata nito ang kislap. Isa lamang akong tao na kapag nakatikim na maganda yung maghahangad pa. Iyon na siguro ang namana niya rito. Ang paghahangad ng higit pa sa meron siya. Aaminin ko sa'yo na wala akong pagmamahal sa tunay mong ama. Matanda na siya pero alam ko kung anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa akin. Yun lang. Kahit siguro alilain na niya ako. Makamit ko lang yun. Kaya naman nang malaman kong buntis ako, natuwa ako kasi sa wakas matatakasan ko ng buhay na masalimuot para sa akin. Dinala kita ng 9 na buwan sa pag-aakalang magiging maganda ang buhay ko. Ang siglay na wala sa mga mata nito at napalitan iyon ng pagsisisi. Pero nagkamali ako dahil nga sa trabahong meron ako hindi tayo tinanggap ng ama mo. Sabi niya baka sa ibang lalaki ako nabuntis at hindi sa kanya. Mapakla itong natawa. Inabandonan niya tayo, isinilang kita sa isang ospital na siyang nagbayad. Pagkatapos niyon, wala na. Nawala ang tapang nito. Animoy nang hina sa ikinikwento. Tumulo ang mga luha nito at sa mga oras na yun ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bumalik ako sa bahay na akala ko hindi ko na mararanasan pa. Ang masaklap, kasama pa kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga panahong yun. Natakot ako na baka maranasan mong buhay na nakagisnan ko o baka mas malala pa. Mga kapatid ko mga drug addict, tatay ko ganun pa rin ang trabaho. At ayaw kong maimpluwensyahan ka kaya naman sinubukan kong humanap ng paraan para kahit paano hindi mo maranasan ang buhay na meron ako. Nadurog ang puso niya. Ang swerte ko kasi kahit na mahirap ako, biniyayaan ako ng isang anghel. Kaya naman nang makilala ko si Rosella at makita ko kung anong klaseng buhay ang meron siya, sumugal ako. Kahit masakit para sa akin na mawala ka, ay mas gugustuhin ko naman na mabuhay ka sa mundo na alam kong gagaan para sa'yo. Hindi niya napigilang mapaluha. Mas lalong kumirot ang kanyang puso habang pinagmamasdan ng babae. Wala siyang makitang kasinungalingan sa mga mata nito. Masama man sa mga mata ng iba, para sa akin, ginawa ko lang sa tingin ko'y tama. Ang isipin kong kapakanan ng aking anak, kaysa sa kapakanan ko, walang inang hindi magsasakripisyo para sa kanyang anak. Alam ko na yun rin ang ginawa ni Rosella para sa'yo. Pinunasan niya ang kanyang luha. Bakit ka humingi ng pera kay mama? Naalala niyang sinabi ni Miguel. Nagkasakit kasi ang anak ko, kaya naman kinapalan ko ng mukha ko. Isa pa, iyon naman ang sinabi ng iyong ina na kung may kailangan ako, hindi ako mahihiya na humingi sa kanya. May kapatid ako? Tumango ito. Sinusubukan ko siyang itaguyod. Nasa kolehiyo na siya ngayon at sinisikap ko na huwag siyang matulad sa akin. I see. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo dahil kahit kailan, hindi naging mali ang desisyon ko. Alam kong galit ka sa akin at wala na akong magagawa pa roon. Ngayon na alam mo na, sa tingin ko'y gumaan ng loob ko kahit na papano. Ganun din sana sa'yo, Harleen. Maiintindihan mo ko kung sakali mang may anak ka na. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan. I see. O siya, tumayo ang babae. Mauna na ako, baka marami ng customer na naghihintay sa akin. Mag-ingat ka sana palagi. Pagkasabi niyo ay iniwan na siya nito. Tahimik na pinanood ni Norman sa malayo ang mag-ina na nag-uusap sa loob ng restaurant.
Hindi man niya naririnig batid niyang seryosong pinag-uusapan ng dalawa. Kinurot ang puso niya nang makita ang pagpunas ni Harleen sa mukha nito. Umiiyak ito malamang. Nakuyom niya ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ng likuran ng dalaga. Halata sa tindig nito ang lungkot at naiinis siya dahil wala siyang magawa para pawiin iyon sa dalaga. Sandali pang minuto ang lumipas nang tumayo ang babae. May sinabi ito kay Harleen bago ito tuluyang lumabas. Sinalubong niya ito sa labas. Kamusta ho si Harleen? Ngumiti ito. Ang mga mata nito ay mapula at hindi pa natutuyo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Nakinig lang naman siya sa akin. Sigurado akong maayos siya. Ganun ho ba? Dahil doon ay gumaan ang kalooban niya. Pero mukhang kailangan niya ng makakausap ngayon. Ngumiti ang babae. Huwag mo sasaktan ang anak ko, iho ha? Alam kong wala ako sa posisyon para humingi ng pabor sa'yo. Nang sandaling ipamigay ko siya ay nawala ng karapatan ko bilang ina niya. Pero ina pa rin niya ako. Nasaktan ko ho siya. Bumagsak naman ang kanyang balikat. Sa sobrang laki niyon ay halos isumpa ko ng sarili ko. Walang kasalanan ng hindi pinagsisisihan, malaki man o maliit. Kung ang Diyos ay kaya magpatawad, tao pa kaya na siyang nakakagawa ng pagkakamali? Kung ano man ang kasalanan mo, hintayin mong maghilom yun. At natitiyak kong mapapatawad ka niya. Hindi kita kilala pero natitiyak kong mabuti kang tao. Salamat ho. Mauna na ako, iho. Bumaling pa ito kay Harleen. Puntahan mo na siya. Sige ho. Pagkatapos niyon ay umalis na ito. Siya naman ay kaagad na pumasok sa loob at tinungo si Harleen. Natigilan siya nang makita ang sakit sa mukha nito. Ang tahimik nitong paghikbi na may halong pagsinok. Tahimik nitong iniinda ang sakit na nararamdaman ng kalooban. Harleen. Umupo siya sa tabi nito at hinigit ito palapit sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap at hinagod ang likuran nito. Cry. Just cry. Let it out. Nandito lang ako para sa'yo. Sinunod siya ni Harleen. Hinila nito ang tela sa may dibdib niya at isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Doon nito malakas na sumigaw. Hinayaan lang niya ang dalaga. Let it out, Roxy. Hindi niya alam kung ilang minuto silang ganun ni Harleen. Ramdam na ramdam niya sa iyak nito ang sakit at hindi niya maiwasang mapamura sa sarili. Anong klaseng kasalanan bang meron si Harleen at kailangan itong danasin iyon? Bakit hindi na lang ito bigyan ng pagkakataong maging masaya kahit na papaano? At kung bakit isa siya sa naging rason kung bakit ito naging miserable? I'm done. Humiwalay ito sa kanya. Pinunasan nito ang muka. Mag-order ka. Kumain muna tayo bago tayo umalis. Sigurado ka bang ayos ka na? Hindi pa rin mawala ang pag-aalala sa kanya, lalo na't nakikita niyang pamumutla sa dalaga. You look pale. I am fine. Pilit itong ngumiti sa kanya. I just realized something. Ano? May gusto itong sabihin sa kanya pero ngumiti lang ito. Let's just eat. May gusto ka bang kainin? Something sweet, I guess. Gusto mo bang mag-order ako ng cake? Yeah, sure. Bigla ay natuwa ang puso niya. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa dalaga at bakit mabait ito sa kanya. Ayaw na niya itong tanungin pa dahil baka biglang magbago ang mood nito. Kaya naman kaagad siyang tumingin sa menu upang hanapin ang dessert. Chocolate or caramel? I am not a fan of caramel, so chocolate. Ngumiti siya. Chocolate din. Yun lang ba? Ikaw? Makita lang kitang kumakain ay ayos na ako. Inirapan siya ng dalaga. Huwag mo akong maganyan-ganyan. Hindi yan uubra sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan ang kasalanan mo. Right. Mahina siyang natawa. Pakiramdam niyang hindi nagalit sa kanya si Harleen. May toyo ka na naman. Shut up! Singhal ng dalaga pero hindi ito galit. Baka gusto mong ibuhos ko sa'yo. Umakto siyang natatakot. No, ma'am. Inirapan siya ng dalaga. Then don't piss me off. Napailing siya. When it comes to your mood, you are unpredictable. I guess. Tahimik nitong sagot. Order na tayo. Ngumiti siya habang pinakatitigan ng dalaga. Okay.